Hi guys, kamusta na? Ito ang ating first RC na crawler. Marami tayong ginawang pag-research sa YouTube, pagtanong-tanong sa mga tindahan, kung ano yung magandang kumbaga para sa beginner na hindi naman masakit sa bulsa. Dito ako nagandahan. Ito yung MN128. May details siya talaga, no? Pag dumating tong unit sa inyo, wala siya ng mga eto, yung mga side mirror, yung mga doorknob, wala yan. Pati itong sa gasoline tank cover na yan, wala yan. So ikaw mag-i-install niyan. So yun yung maganda ron. Tapos yung wiper, yan. Tsaka ito pa, ang detail niya is nabubuksan yung mga pinto niya. So kung makikita nyo, ang sukat nito 1:12. Okay? Meron yan, yung mas malaki, yung 1:10. Pero tingnan nyo naman yung angulo nito, no? Ganda, no? Yan. Upgradable siya. Okay. So, marami siyang parts na nabibili. Okay. Working din po yung mga lights niya, no? Mamaya pakita ko sa inyo. Na-upgrade yung mga parts niya. Spring. Mga kaibigan, yung spring niya napapalitan din, no? Nakita ko maraming mga ganun, pati ito ilalim, no? Makikita nyo, plastic siya. Yung differential niya, plastic. May drive shaft din siya, oh. Yan, pero plastic to, no? Pag nabili nyo, plastic. Actually, modern na ako ng gulong. Para medyo naliliitan ako sa gulong niya, no? Iba pala pag ganito kalalaki, nakakatawa. Pwede mo pang gamitin talaga ipangharaba sa labas. Yung dati, yung mga maliliit na kotse, di ba, pag ginamit mo sa labas, pag inikot-ikot mo sa semento yun, sisira yung goma, mabilis masira yung mga plastic niya, nakakalas. Tsaka yun pa, hindi mo napapalitan yung mga pyesa noon. Ito napapalitan, yun ang maganda sa kanya. Ito yung remote control niya. Itabi lang natin ng konti. Ito yung remote niya. Meron siyang on-off. Yan. Ito yung steering trim. Kasi yan, kung mapapansin nyo, pagka naka-off, medyo tagilid, di ba? Medyo naka-point siya to the left. So, pag inon mo siya, usually, pumapantay ka agad siya. Pero pagka may mali, kunyari, hindi pa rin siya pantay, lalo na pag umaandar, pinabayaan siya mag-dire-diretso na umandar na nakapress kayo sa trigger, no? Ito yung forward niya, ito yung reverse pag ano, nakita ba? Yan. Reverse, forward, reverse. TH rate niya, ito yung bilis niya, kasi napansin ko sa kanya, meron siyang function na mabilis, tapos meron man function na pag pinindot mo siya ulit na isa pa, medyo bumabagal siya. Yun yung sabi nga nila, ideal for crawling daw yun pagka ganun, para at least suwabe ba yung pagkakit niya, ganun, hindi porsado. Yun. Tapos itong isa, yung light switch, yan. Magbubukas yung headlight niya. So buksan natin, no? Yung lalagyan nga pala niya ng battery is nandito sa ilalim. Meron siyang pin. Yan, huhugutin nyo lang tong pin na to. Yan, ito yung pin niya. Kita ba? Ayan yung pin. Tapos yan, iaangat nyo lang yan. Pag naangat nyo yan, nandito yung battery sa ilalim. Medyo mahirap siyang kunin, no? Pero sa tingin ko okay din. Tapos yun pa nga pala, hindi ito, kutob ko lang, hindi pa siya waterproof, no? So, hindi ko siya susubukan sa mga putikan, gano'n. Kasi hindi ko alam paano ko lilinisin after nun. Tapos syempre, ayoko rin naman mabasa. Ayan yung battery niya. So, ito yung connector niya. 3-pin yung connector niya. Pero, 3-pin yung connector, pero dalawa lang yung talagang active niyang wire. Red and black lang. Okay, so pasok niyo lang sa loob. Connect niyo siya. Tapos i-tuck in niyo lang doon sa loob lahat. Tapos yan, pag binalik niyo, make sure na ibalik niyo itong pin para hindi mahulog yung battery niyo. Okay, yun na. Secure na siya. No? So, yan siya. Okay, i-on natin. Ang power on is nandito sa ilalim. Ito yung tawag nila dito is parang plate, skid plate ba yun? Ayan. Ito, dapat siguro to gawin natin tong bakal. Kasi ito malamang yung gagasgas eh. Pag sumampak ang gano'n sa bato, pag bagsak nun, yan ang kagad tatama eh. So, most likely, mas magandang palitan to. So, on natin. Ayan. Pag in-on nyo siya, ayan, kung mapapansin nyo guys na, in-on ko, di ba?
tignan niyo yung gulong. Diba? Medyo nakapaling sa left. So, yan. I-on nyo lang to. Yan, nag-blink siya ngayon kasi hindi pa siya naka-connect, no? So, pag in-on nyo yan, tutunog. Yan. So, mag-i-steady na yung ilaw niya. Kasi ito naman, ito yung sabi ko. At, yan nga. Hindi siya pag ginalaw nyo itong STR trim, steering trim siguro to, yan. Yan. May gigitnaan nyo. May tatama nyo na siya. Yan. Tapos, ito yung ilaw niya. Okay, dito yung switch ng ilaw niya. Ay, hindi pala yan. Ito. Yan. Yan. May nakasulat naman dyan. Makikita nyo naman. Yan, may nakasulat. Ayan o. Light switch setup. Yung isa, TH rate. Okay, so ito, ilaw. Yan. Naka-off siya, no? Tapos pag naka-off yan, tapos ito yung pinaka-steering niya, no? Pag inikot natin, may signal light. Okay. Nakakatuwa yan, yung detail na yan, no? Sa likod, palaging nakailaw yung brake light niya, no? Kasi wala naman tayong pedal ng brake, di ba? So, automatic. Naka-stop siya palagi. So, ganoon din, pag niliko mo siya, nagsisignal din siya sa likod, no? So, pag ni-reverse mo naman, di ba? May ilaw yung niya, reverse light niya, puti. Kasabay din nun, pag ni-reverse mo siya, ni-reverse, tapos nagliko ka, nagsisignal light din siya, yun, no? Kita pa. Parang hindi masyadong kita. Pero yun, nagsisignal siya. Nagsisignal din. Ganon din sa harap. Pero pag forward, pag forward, yan. Pag ini-start nyo siya, palagi siyang nasa high speed. So, pindutin nyo lang isa, mag-blink siya ng dalawa. Ayan. Pag nag-blink siya ng dalawa, pag prenes natin to, tingnan nyo, bumagal na siya, no? Kung balik natin kasi parang high rev yung 1, yung 2, low. Ayan. Tingnan nyo, pagka 1 yung ilaw niya, pag isa lang yung ilaw niya, pag isa lang, pinindot nyo to, yan, high gear yan, low gear. Yun. Diba? Yan. Yun lang. Ang ano ko lang dito, siyempre, newbie. Minsan, pag buhat ko siya, nakasabay to remote. Napre-press ko to. Kaya, yun, tulad nun, diba? Napre-press ko to. Biglang, pagka ano ko tuloy, umaandar siya. Diba? Kaya, yun. Tip lang, ingat. O kaya, pag bubuhatin nyo siya, huwag nyo nang buhatin ng sabay itong remote tsaka itong unit or i-off nyo. Or lagyan nyo ng tali para nakasabit sa leeg nyo. Ayan, may talian naman siya dito. Yun yung napansin ko sa kanya na yan, mali ko rin siguro yun talaga dahil hinawakan ko siya sabay. Yan, pero magaan naman siya. Okay, daringan natin konti. Di ba? Naalalayan ko lang at hindi ko pa masyadong gamay yung remote. Ayan. Nag-aaralan ko lang yung remote niya kung paano paandarin ng swabe kahit naka high gear. Ayan. Ang motor nito is brushed motor, no? Mas pino yung ikot ng mga brushless motors. Yan. May mga darating tayong mga parts para dito. Ayun, pero hopefully guys, yun nga, mag-comment kayo, tulungan nyo ako, introduce nyo ako dito kung ano yung mga pwede kong gawin. Nakikita ko naman din sa sa Facebook din, pero syempre mas maganda rin yung naririnig ko sa inyo. At usually ba sa mga RC group ba talaga, ano ba talaga madalas gamitin, 12 o 10? Yung 10 kasi medyo nalalakayan ako, tsaka wala pa ako nakikitang 10 na ganito, yung mga details na ganyan, or baka ako lang naman na hindi pa masyado nag-iikot, no? So let me know guys kung ano. Pero natutuwa ako sa kanya. Tapos ito, yung iba tinatanggal to. Pero ako mas gusto ko yung nandyan ata ito. Tsaka yan, natutuwa ako yung shocks niya. Ang ganda. Diba?
So dito, pwede nyo gawin dito yung mga hindi nyo kayang gawin sa tunay nyo sasakyan, di ba? Kasi mas magastos yun sa tunay nyo sasakyan kung lulusong nyo sa baha, di ba? Ay, hindi naman baha. Actually, sa mga ilog-ilog na mabato, ganun. Well, yun nga naman yun. Dinesign nyo naman yun para doon, di ba? Kaya lang, sa akin kasi, wala tayong budget para sa mga ganong rig. Rig ang tawag dun, di ba? Ayun, update ko na lang kayo sa magiging mga upgrades nito. Tapos lagyan ko kayo ng mga video ng mga ginagawa ko dito lang naman sa kalimunan muna namin. Tsaka dito sa loob, ganun. Kaya lang kasi tingnan nyo naman, di ba? Meron pa nga ito, di ba, yung ano na tawag dito, angry face. Pinapalitan ito. Alam ko madali lang itong palitan. Siguro pag kinalas ko itong body na sa likod siguro nito nandun lang, kasi nung in-install ko naman itong mga vents na to, mga clips lang naman ito tsaka ito yung side mirror. Kuha ko dito yung detalye nito tsaka yung nabubuksan mo pinto tsaka yung upgrades niya. Budget meal, pero pag in-upgrade mo siya magiging maayos din to at actually hindi naman maayos siya talaga, maayos siya, nakakatuwa na siya. Yeah. Anyway, yun lang muna ngayon guys. At thank you. Thank you sa pag-support. Hopefully, dumami pa tayo dito sa page natin. At ayun, yun lang naman. Next time ulit guys. Thank you. Bye-bye.